guys, so welcome to the vlog. Pag-usapan natin ngayon tong CSR. Kasi di ba kung napanood nyo yung past video ko, nagkaroon ako ng problema sa screen nya. Go on yung screen, yung TFT display, pero walang susi. So ang nangyayari nun, wala siyang susi, yan, nakabukas. Tapos hanggang sa madadrain na yung battery kasi nga nakabukas siya ang problema, nakataklob yung bike, may cover yung bike. So hindi ko alam na nakabukas pala. Kasi hindi naman lagi nag-ride asawa ko ako lang gumagamit na ito madalas pag may lang, sinipag. So yun, nagbubukas siya. Tapos yun nga doon sa video ko, yung ginawa ko is try ko lagyan ng WD-40 pati contact cleaner yung susulaan. Tinanggal ko yung battery, yung connection. Akala, iniwan kong ganon overnight. Akala ko okay na, pero naulit-ulit siya. So technically hindi niya na-resolve ng ganon. Hanggang sa dinala ko na sa Motostrada sa Caloocan. So nung dinala ko doon, nung check nila, ano na daw, faulty na daw yung display, yung screen. Tapos ano naman nila, i-replace naman nila, cover naman ng warranty. So buti na lang nung time na yon, nung dinala ko yung bike, wala pang 1 year. Kasi nung nabili ko to, parang 6 months, 7 months pa lang yung bike dun sa first owner. Tapos nung dinala ko, buti wala pang 1 year. So kumbaga, nahabol ko na yung warranty niya. Kasi kung hindi, magbabayad ako 40,000. Grabe, ang mahal pala nyan, 40,000. So yun, so nung check nila, tapos yung pa, kasi nung una binaklas nila, di ba? Siyempre in-identify nila ano ba yung ano. Nakita nila basa yung mga sensor. I mean yung mga sakit. Yung mga sakit niyan dito tinanggal nila. So sabi possible, yung cause daw kung bakit nagloko is, again, di pa sure, pero possible na baka nabasa kaya nag-ground. Kasi tinignan yung sakit nung pinakita rin sa akin naman ng mechanic doon sa Motostrada, basa daw. Sir, basa, ayan, no, pinakita sa akin, ganun. So sa mga mahilig maglinis ng motor dyan, yung gumagamit ng pressure washer or pupunta sa car wash, iwasan nyo na mabasa itong area na to. Actually mga electrical niya, napansin ko kasi hindi maganda yung kumbaga parang maselan yung yung electronics ni CF Moto. Tapos bukod pa pala doon, since yun nga pinag-uusapan natin yung sa tubig, yung pwesto ng ECU, nasila ng upuan, ayun, din, kinalawang. So ending, nagpalit din ako. Ayun, hindi na daw part ng warranty. So parang bumili ako, gastos ako 9,000 doon sa ECU. Doon din sa Motostrada, buti na lang may stock. Kasi kung hindi order na naman. So yun, iwasan nyo guys na mabasa yung mga electrical. Huwag nyo ibababad sa ulan, tsaka yun nga sa yung screen, tsaka yung ECU kasi napaka-hassle. So yun, going back, so nung okay na, di warranty claim. Ang lang doon is matagal lang dumating, umabot ng halos 5 months bago dumating yung part. Caloocan yun, ang layo dito sa akin, Muntinlupa. So alam mo yun, parang hassle na para mag-follow up. Kasi may number naman na binigay, sabi ko kontakin naman. So nakailang follow up ako. May times na timely naman yung response, may time na hindi. Kaya yun nga, nung 5th month, nung walang sumagot, pinuntahan ko na. Aray ko. So nung pagpunta ka doon, yun na nga sabi, sir may stock na. So alam mo yun, kung hindi pa ako pupunta, hindi pa malalaman. Yun lang yung medyo hassle doon sa part na yun. Pero in terms naman doon sa replacement,
tsaka yung mga technician nila or yung mga mekaniko nila, okay naman, ayos naman sila makipag-usap, tsaka walang naman siningil sa akin. So saya naman ako doon. Yun lang, yung feedback ko lang is yun nga, ang tagal, 5 months, pero again, hindi ko alam bakit ganun katagal yung tsaka yung pumunta pa ako doon para malaman ko. Yan, sa simula noon, ito na, okay naman na siya. Hindi naman na naulit yung screen kasi hindi ko na kino-cover simula nung napalitan, para binabantayan ko yung screen. Hindi naman na siya hindi naman na siya na bumubukas. So hopefully yun na talaga yun, wala nang iba so yun lang. Kung kayo may na-encounter kayong issue na ganyan sa screen na go-on, dalhin nyo na agad sa kasa, pa-check nyo na para kung ano pa yung motor nyo, yung unit nyo under warranty pa, mapalitan na agad. Kasi tawag doon, isipin mo 40,000 para dyan, sakit sa ulo, di ba? Tapos yun nga pala, yung setup naman ng bike na to, wala naman siyang sa wiring, all stock siya, busina, stock, walang accessory or aftermarket na in-install na may kinalaman sa wiring or electronics. So yun, alamin nyo na lang din kung paano yung process. Again, di ko kasi alam, kasi baka ma-void warranty nyo kung may mga aftermarket yung ilaw or busina. Mas maganda, kausapin nyo na yung dealer para kung anong problem kung mapalitan. Okay, so yun lang, gusto ko lang i-share yung update dito kay SR about dun sa screen, kasi tagal ko nga rin dito nagamit, natayin ka nga siya dahil dun. So yun lang guys, thanks for watching. So kita ulit tayo sa next vlog. Ride safe guys.